nakakaawa yung mga delivery rider o yung mga rider na ibig sabihin yan yung last resort nila na nagmamakaawa sila na kung meron pa nga nakalagay, pera na lang kunin nyo, motor na lang kunin nyo, wag lang yung buhay ko. Ayaw natin na nagte-trending. No? Actually, nagte-trending kung hindi, ayaw natin may nadidisgrasya. Pero dahil nga to trending, ito ay magkakos ng shame, ng pagkahiya doon sa kumpanya. Bakit mo dinidecline? Ikaw, complain kita. Pag kinomplain ka, 2 araw na suspension yung pinakamaikli nun. So meaning 2 araw na walang kakainin yung pamilya mo, yun yung ibig sabihin nun. At walang verification yun. Marami tayong issue, totoo. Pero ito ay blanket to eh. Ang daming provision nito na magbibigay sa amin ng mas maayos na sistema ng hanap buhay. So yung ILO Convention na ito. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang sa mga balitang kailangan mong malaman. Unang-una sa mga balita. RH Rapido Hataw Balita mula sa MBC Radio News Center Manila. RH Rapido Hataw Balita sa mga balitang pambansa, lokal, internasyonal at iba pa. RH Rapido Hataw Hataw Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Balita. Sa ulo ng ating mga balita, low pressure area at 2 bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Binabantayan ng Pag-asa. Habagat posibleng muling lumakas. Halos 3 bilyong pisong pondo kailangan sa repair ng mga nasirang infrastruktura sa Benguet. Hanggang higit 2 piso kada litrong taas presyo sa petrolyo nakaamba sa susunod na linggo. Ilang telco ibablock na ang mga website na naglalaman ng school shootings, marahas na content. Schedule ng VP Duterte impeachment trial ililipat na tuwing hapon. Canlaon Volcano nagpakita ng superheated plume activity. Tanker truck inararo ang ilang sasakyan sa Bataan, 1 kritikal, 2 sugatan. Balita mula sa ibayong dagat, kaso ng Ebola sa Congo mabilis na kumakalat, higit 2,500 na katao patay. At sa balitang showbiz, star-studded TikTok video ni celebrity photographer BJ Pascual kinaaliwan online. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Balita. Yan ang headlines ngayong araw ng Sabado, ika-22 sa buwan ng Agosto 2026. Live mula 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Sa bayan din po tayo napapakinggan sa 18 pang relay station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Simulcast din sa DZRH News Facebook page at DZRH News Television YouTube channel. Kami po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ito po si Jackie Resho. At ito po si Yuel Reyes para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Balita. DZRH Weather Bulletin. Weather Bulletin. Ating alamin ang latest sa panahon mula kay Doc John Manalo ng DOST Pag-asa. Doc John, magandang tanghali. Magandang tanghali din po Sir Yuel at Ma'am Jackie at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Update po sa ating lagay ng panahon, maulap pa rin at nandito pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Cagayan, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Pero dito naman po sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, less clouds at mas mababa din yung tsansa ng mga pag-ulan at mas mainit actually yung ilang kababayan natin dito sa Mindanao at Visayas ay nakakaranas
ng mainit na panahon. Ang medyo good news lang po ay for the past 24 hours ay may na-observe tayo ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Cebu. At magpapatuloy po yung ganitong kondisyon bukas. Pero unti-unti ay magiging maulap na naman po dito sa kandurang bahagi ng ating bansa dahil sa paglapit nitong Typhoon Saudel na nasa layong 2,710 kilometers east ng Northern Luzon. So yung pagkilos po nito ay pa-northwest at posible na by Monday ay papasok po ito ng Philippine Area of Responsibility at ito na yung tatawagin natin na OBET. Ayun po yung most likely na senaryo at pagpasok niya ng Monday ay hihilahin niya yung habagat at magdadala na naman po ito ng moisture sa kandurang bahagi, mainly ng Luzon, and eventually by Tuesday, Wednesday, or Thursday ay magpapatuloy po yung enhancement na yan at tatamaan o maaapektuhan din po yung kandurang bahagi ng Visayas o yung ilang bahagi ng Visayas, particularly yung nasa western coastal areas. At yung isa pa po nating minomonitor na tropical depression ay nasa silangan ng northeastern Mindanao, nasa layong 1,195 kilometers. At ang magiging senaryo po natin ito po ay kumikilos sa kasalukuyan na pa-northward, pero may tsansa. Nasa 136 degrees east na po kasi itong tropical depression na ito. At pag kumanluran pa o nag-move pa ito pakanluran further at yung par natin ay 135 degree east, ay may potential ito na maging maunahan niya itong si Typhoon Saudel na maging si Obet. Pero less likely naman po ito na mangyari. Ang mangyayari po na most likely ay itong tropical depression na ito ay sasanib lamang po dito sa mas malaking sirkulasyon nitong si Typhoon Saudel. So yung pagpapalakas nitong si Typhoon Saudel sa habagat ay certain po tayo dahil sa mas paglakas pa nito at posible nga po na umabot pa ito ng super typhoon. Ang good news po ay hindi ito magla-landfall, pero ang medyo bad news dito ay yung enhancement niya sa habagat. At wala pa naman po tayong nakataas na gale warning, pero unti-unti na po na tumataas yung mga pag-alon lalo na sa northern coastal area ng Luzon. At yan po yung ating update mula dito sa Pag-asa. John, ulitin ko lamang ho, yung hindi ito possible na mag-landfall sa atin, pero possible ka mo na maging super typhoon itong magiging bagyong Obet? Yes po. Sa kanyang category, typhoon na po siya ngayon. So, konting lakas pa ay magiging super typhoon na po ito. Opo. At kailan po inaasahang lalakas yung habagat lalo? By Monday, unti-unti pa lang po, magiging cloudy na at abot din po dito sa Metro Manila yan. Tuesday and Wednesday, nakadepende po dun sa pagbilis o pagbagal nitong si Saudel, yung magiging enhancement niya ng habagat. Ano-ano ang mga areas po yung possible na maapektuhan itong enhance ng habagat? Ito rin hubang mga lugar na nakaranas ng Ulan nitong mga nakaraang linggo. Yes po, lalo na yung kanlurang bahagi ng Luzon, kasama po dito yung Metro Manila. Pero nung Monday, yung Monday po kasi ay solid na habagat and then bigla sobrang lakas ng pag-ulan ay tinatawag din natin ito na extreme rainfall event. Bihira po ito na mangyari. At kung mangyayari ba siya dito na sa paglapit ni Saudel ay less likely po, pero hindi natin dapat alisin yung posibilidad na mangyari yun. So expect pa rin natin na magiging cloudy pero less yung intensity. Alright, maraming salamat po Doc John at ito na, may kailangan na naman tayong pagandaan. Ay nako, Doc John, thank you. Maraming salamat din po at ingat po tayo. Dr. John Manalo ng DOST Pag-asa. DZRH Weather Bulletin. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Sa detalye ng mga balita, nagpatupad na ang Department of Health o DOH ng Code Blue sa Eastern Visayas matapos tumaas ang bilang ng mga may sakit ng dengue kasunod ng mga nangyaring pag-ulan. Batay sa ulat, 5 na ang nasawi habang umabot na sa 2,274 ang naitalang kaso ng dengue sa mga lalawigan sa Eastern Visayas. Nangunguna ang Leyte sa may pinakamaraming kaso na umabot na sa 775 habang hindi tataas sa 400 kaso ang naitala sa iba pang mga lalawigan.
Ayon sa DOH, mas mababa pa rin ang bilang na ito kumpara sa mga naitalang kaso noong nakaraang taon. Gayunpaman, pinapaalalahanan ng publiko na panatilihing malinis ang mga lugar na maaaring pamugaran ng lamok at agad na magpakonsulta kung makararanas ng mga sintomas ng dengue. Samantala, lumobo ang bilang ng mga kaso ng leptospirosis sa Quezon City kasunod ng mga pagbaha dala ng matinding buhos ng ulan epekto ng habagat. Ayon sa QC Epidemiology and Surveillance Division, pumalo na sa 62 ang kabuuang bilang ng leptospirosis cases sa lungsod mula August 5 hanggang 18 kung saan 5 na ang nasawi. Mas mataas ito ng 138% kumpara sa naitalang bilang sa nakalipas na 2-week period. Gayon din sa itinakdang alert threshold. Ang mga apektadong individual ay edad 4 years old hanggang 74 years old at karamihan sa mga ito ay kalalakihan. Kabilang sa mga tinamaan ng leptospirosis sa Quezon City ay mga construction worker, estudyante, tricycle drivers, security guards, garbage collector at delivery riders. Nananatiling naka-full alert ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa posibleng epekto ng Typhoon Saudel. Ang naturang sama ng panahon ay inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility sa Lunes at tatawaging bagyong Obet. Ayon kay DSWD Assistant Secretary at spokesperson Irene Dumlao, nakahanda na ang kanilang quick response team sa Central Office at mga field office. Gayon din ang kanilang mga specialized equipment. Giti Dumlao, bukod sa 715 million pesos na Quick Response Fund, ay nakapreposition o nakahanda na rin ang nasa 3.8 milyong family food packs sa buong bansa. Sa ngayon ay patuloy ang pagtugon ng DSWD sa pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng, gayon din ng habagat. Pinamamadali na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagkukumpuni sa mga infrastrukturang nasira dahil sa mga pagguho ng lupa sa Baguio City at Benguet dulot ng mga pag-ulan dala ng habagat. Tinatayang aabot sa nasa 3 bilyong piso ang kabuoang halaga ng pinsala at kailangang pondo para sa repairs. Kabilang sa sinuri ni DPWH Secretary Vince Dizon ang isang bahagi ng kalsada sa La Trinidad, Benguet na siyang koneksyon ng Benguet at Nueva Vizcayas na ngayon hindi madaraanan ng mga motorista. Ayon kay Dizon, magtatayo ng mas matibay na slope protection sa lugar para maiwasan ang muling pagguho ng lupa. Posibleng umabot aniya ng hanggang 10 buwan ang pagkukumpuni at pagtatayo ng bagong proteksyon sa naturang kalsada. Isinusulong naman ng EDCOM2 ang pagbabago sa sistema at sa pagsususpinde ng klase upang maging mas nakaayon sa aktwal na kondisyon ng bawat lugar at nakabatay sa scientific data. Hiniling ng komisyon sa Office of the President na amyendahan ng Executive Order 66 na ginagamit bilang gabay sa suspensyon ng klase kapag may bagyo, baha at iba pang kalamidad. Ayon sa pagsusuri ng EDCOM2 sa datos ng DepEd, nasa average na 15 araw na klase ang nawawala kada school year dahil sa kalamidad. Batay sa panukala, maaaring magkaroon ng automatic suspension kapag naabot ang itinakdang hazard levels, habang ang local officials at mismong mga paaralan ay maaaring magpatupad ng suspensyon batay sa kanilang local risk assessment. Iginit din ng EDCOM2 na hindi dapat otomatikong online classes ang tugon sa suspensyon dahil limitado ang access na maraming guro at estudyante sa kanilang gadget. Sa halip, iminungkahi ang paggamit ng modules, printed learning materials at home-based learning, pati ang pagkakaroon ng learning continuity plan ng bawat paaralan bago magsimula ang school year. Samantala, aabot na sa 1 bilyong piso ang kabuuang halaga ng tulong na naipaabot ng pamahalaan para sa mga naapektuhan ng sama ng panahon. Ayon sa Office of Civil Defense, pumalo na sa mahigit 6 na milyong individual ang apektado ng pinagsamang epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Ang mga ito ay mula sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Cordillera Administrative Region at National Capital Region. Samantala, nasa 52,000 individual naman ang nananatili pa rin sa 701 evacuation centers sa bansa. Batay sa huling datos ng OCD, sumipa na sa 29 ang death toll sa masamang kalagayan ng panahon, habang 19 naman ang sugatan at 3 ang nawawala. Nagbabadyang tumaas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo.
Batay sa 4 na araw ng trading sa Panday-Digang Merkado, tinatayang tataas ng 2 pesos and 23 centavos ang kada litro ng diesel. Maaari naman tumaas ng 1.51 ang kerosene habang 1 peso and 41 centavos naman kada litro sa gasolina. Ang muling pagsipa ng oil prices ay bunsod ng nagpapatuloy pa rin ng tensyon sa gitnang silangan. Sa iba pang balita, ibablock na ng ilang telecommunication companies ang mga website na nag-i-stream o naglalaman ng video ng school shootings at iba pang uri ng matinding karahasan. Sa magkakahiwalay na pahayag, tiniyak ng Globe Telecom, PLDT Incorporated at wireless subsidiary nito na Smart Communications na aalisin ang access sa mga website na naghihikayat ng karahasan. Ayon sa PLDT, nakatakda nitong i-block ang nasa higit 100 website na nag-i-stream o nag-host ng video ng pamamaril sa mga eskwelahan. Giit pa ng PLDT, hindi sila papayag na magamit ang kanilang network para sa mga content na naglalagay sa panganib sa mga komunidad. Ibinida naman ng Globe ang Anti-Child Exploitation Campaign noong 1 taon kung saan nasa halos 500,000 domains at URLs na naglalaman ng child sexual abuse at exploitation materials ang nablock. Ginawa ng mga telco ang pahayag matapos ang nangyaring school shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University na ikinamatay ng 2 estudyante. Kaugnay niyan, kasado na ang nationwide simultaneous school safety drill ng Department of Education sa ika-25 ng Agosto. Kasunod ito ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng 2 kabilang ang gunman. Isasagawa ang drill alas 9 ng umaga sa lahat ng pampubliko at pribadong elementary at secondary school sa buong bansa. Ayon kay DepEd Undersecretary at Chief of Staff Fatima Lip Panontongan, kailangan magsagawa ang bawat paaralan ng drill batay sa kanilang localized contingency plan para sa mga insidenteng may aktibong pag-atake. Inatasan din ng mga paaralan na bumuo, magsuri o mag-update ng kanilang contingency plans upang matiyak ang maayos na pagtugon sa ganitong uri ng emergency. Ang aprobadong contingency plan ay dapat ding ibahagi sa local government units, Philippine National Police at Parent-Teacher Associations para mapalakas ang koordinasyon at paghahanda. Mananatili namang suspendido ang klase sa grade school at junior high school ng Ateneo de Zamboanga University mula August 24 hanggang 28. Kasunod ito ng shooting incident sa campus na ikinasawi ng 2 estudyante kabilang ang gunman. Ayon kay ADZU President Father Ernald Andal, magsasagawa naman ng non-academic activities mula September 1 hanggang 4 gamit ang alternative learning modality na nakatuon sa emotional well-being, muling pagkakaugnayan ng mga estudyante at paghahanda sa pagbabalik sa klase. Sinabi ni Andal na kailangan munang bigyan ng panahon ng mga estudyante at personnel na maproseso ang nangyari habang naghahanda ang faculty at staff para sa ligtas at maayos na pagbabalik ng face-to-face classes. Sa isinagawang psychological first aid sessions, 72 estudyante, 16 na magulang at 105 faculty at staff ang nabigyan ng suporta. Samantala, sinabi ni Andal na mahigit 200,000 harmful at misleading content ang tinanggalo inaksyonan ng Meta dahil sa paglabag sa kanilang community standards. 2 lalaki ang naaresto sa magkahiwalay na insidente ng pagbabanta ng school shooting sa Cebu. Isa sa mga sospek ang umano'y nagbanta laban sa isang pribadong universidad sa Cebu City, habang ang isa naman ay 21 anyos na lalaki na iniuugnay sa mga banta laban sa Bantayan National High School, Senior High School. Nahaharap ang mga sospek sa mga reklamong may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Iginiit naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na walang security lapses sa panig ng Ateneo de Zamboanga University kaugnay ng nangyaring school shooting incident noong Martes. Ayon kay Remulla, dumaan ang minor de edad na shooter sa emergency exit ng paaralan kaya nagawa nitong maipuslit ang baril na ginamit sa krimen. Giit ng kalihim, ina-unlock ang naturang emergency exit pagsapit ng 7:30 AM bilang bahagi ng standard security protocol ng eskwelahan. Nabatid na dito dumaan ang suspect bandang 7:50 AM kaya nagawa niyang malusutan ang main gate security.
pagbibigay diin ni Remulla, walang naging kakulangan ng Ateneo pagdating sa seguridad dahil sumusunod naman ito sa batas at chinecheck pa ang bag ng mga estudyante at sadyang nagkaroon lamang ng oportunidad ang sospek. Samantala napag-alaman din na hindi biktima ng bullying ang nasabing shooter at wala rin itong koneksyon sa napatay niyang grade 10 student. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Sa ating pagbabalik, malawakan daw hong serbisyong pangkalusugan ng Department of Health isusulong sa pamamagitan ng telemedicine at roving teams. May mag-iikot ba ng mga doctors in the barrios? Hanggang saan ba aabot Oo. itong At anong roving provincial teams? natin dyan, partner? Ito nga, isa patay, 2 sugatan sa banggaan naman ng motorsiklo sa Pangasinan. Nako, madami na naman mga aksidente sa kalsada. Kamakailan lang may nangyari na double check natin kung saan yung lugar. Pero kaya na-aksidente yung nakamotor, babae pa naman, dahil hindi nakita yung pothole. Diba, daming iniwang pothole o lubak sa kalsada nung nitong nagdaang mga linggo dahil sa pag-uulan. Tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Dito pa nga lang sa Metro Manila, ang dami ng mga kalsada yung naglabasan nga yung lubak-lubak na mga lubak-lubak. daanan. O kaya ingat-ingat po sa lahat ng mga motorista at sa mga nagde-drive ngayong ngayong tanghali at sa mga susunod pang mga araw. Lalo't may aasahan na naman tayong sama ng panahon na posibleng lumakas bilang super typhoon itong si Saudel, no, yung international name na tatawaging Obet pagpasok ng PAR. Lahat ng yan sa ating pagbabalik. Pilipinas ang oras. 26 na minuto makalipas ang 12:00 ng tanghali. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay. Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle with favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA, ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. At maraming salamat po sa mga inyo ng Agri-Ascenso hanggang sa susunod. 4:05 na po ang inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Extension sa DZRH at RHTV. Samahan niyo sa Sapul, Sabado. Gabi ng misteryo ngayong pong Sabado, ano po? Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Alas 12:31 ng tanghali, labas tayo ng ating himpilan. Pagpapalawak sa serbisyong pangkalusugan sa mga malalayong lugar, isusulong ng DOH sa pamamagitan ng telemedicine at roving teams. Detalye alamin natin sa report ni RH9, Tina Nolasco. Miss Tina. Yan, Jackie, paigtingin nga ng Department of Health o DOH ang paggamit ng kagawaran ng telemedicine at mga roving health team para sa pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan sa mga malalayong lugar. Itong target ni New Health Secretary Edwin Mercado sa ilalim ng kanyang liderato sa kagawaran ng kalusugan sa panayam ng Special on Saturday sa DZRH ngayong araw. Bukod pa rito, ang pagbuo ng last mile medicine delivery sa tulong ng mga accredited private partners upang maihatid ang medical services sa mga malalayo o liblib na lugar sa bansa. Ang kay Mercado, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na bigyang prioridad ang mga nasa liblib at malalayong komunidad. Kaugnay nito, kasalukuyan na rin bumubuo ang PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation na mga bagong alituntunin para sa accreditation ng mga roving clinic at mobile pharmacy. Ito ang mga pasilidad na magsisilbing tulay para maabot ng mga mamamayan, mga malalayong mamamayan kung saan walang mga health facilities. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco. Samantala, muling ililipat ang oras ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian na nagkaroon na ng konsensus ang mga senador na baguhin ang kanilang daily schedule at ilipat sa umaga ang regular legislative session at sa hapon naman ang impeachment hearing. Ayon nito na makapaglaan ng mas mahabang oras sa impeachment hearing upang mapabilis ang paglilitis at maiwasan na umabot pa ito sa susunod na taon. Ayon kay Gatchalian, target na simulan ang bagong schedule na tuwing hapon sa susunod na linggo. Sa kasalukuyang setup, limitado ang impeachment trial sa umaga dahil kailangan ng Senado na magsagawa ng regular session 3:00 ng hapon. Karaniwang umaabot ng 6 hanggang 7 oras ang paglilitis, lalo na sa pagdinig sa mga testigo
at paglalahad ng argumento. Target naman ng House Prosecution Panel na matapos ang kanilang paglalatag ng mga ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bago matapos ang Setyembre. Ayon kay House Prosecutor Representative Terry Ridon, ito ay para sa mabilis na pagtatapos ng paglilitis laban sa Vice Presidente. Giit ni Ridon, suportado ng prosecution ang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian na nais niyang matapos ang paglilitis bago sumapit ang Setyembre. Gayunman, maaari pa rin anya itong maantala dahil sa sama ng panahon, mga ruling sa ebidensya at oras na kailangan ng depensa at mga senator judge. Sa ngayon ay tinatalakay ng prosecution ng aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara. Matatanda ang 2 araw na sinuspende ang paglilitis dahil sa masamang kalagayan ng panahon, dala ng habagat, dahilan kaya iminumungkahi ng prosecution ang mas mahabang hearing kada trial day. Alas 12:35, iginiit ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na sapat na ang testimonya ni Gina Acosta na siyang dating Special Disbursement Officer ng Office of the Vice President para patunayang nagkaroon ng maling paggamit sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, sinabi ni Acosta na iniutos umano mismo ni Duterte ang pagbibigay ng 125 million pesos na confidential funds kay Colonel Raymond Dante Lachica noong December 2023. Giit ni Ridon, ang naturang transaksyon ang naging batayan ng Commission on Audit sa Notice of Disallowance para sa taong 2023. Samantala, inaasahan ng prosecution panel ang testimonya ni Edward Fajarda, dating Special Disbursement Officer ng DepEd. Sa naunang pagdinig, sinabi ni Fajarda na nagbigay siya ng 37.5 million pesos kay Colonel Nolasco, Chief Security Officer ng DepEd, sa utos umano ni VP Duterte. Pagbibigay din ni Ridon, pagpapasyahan pa ng prosecution panel kung kailangan pang ipatawag sina Lachica at Nolasco bilang mga testigo. Sa iba pang balita, nagkaroon ng superheated plume activity sa Bulkang Canlaon sa Negros Island kagabi. Ayon sa PHIVOX, nagtagal ito ng halos 1 oras kung saan nagbuga ng 2,092 tons ng sulfur dioxide ang bulkan at umabot ng 100 meters ang taas ng ibinuga nitong usok. Nakapagtala rin ang PHIVOX ng 8 volcanic earthquakes sa loob ng 24 na oras. Samantala, nananatili sa alert level 2 ang Bulkang Canlaon. Alas 12:37, labas tayo ng ating himpilan. Dalawa raw hong mga serye ng pamamaril na itala sa 2 probinsya ng Maguindanao sa kabila ng umiiral na gun ban. Detalye mula kay RH19 June Dimakutak. June. Yes, Joel and Jackie, sa umiiral na gun ban sa Barm Region, hindi pa rin nahihinto itong mga shooting incident, partikular dito sa bahagi ng Maguindanao provinces na may mga serye ng shooting incident ang naitala sa mga bayan ng Pagalungan, Datuodin at ngayong umaga lamang, dead on the spot, ang isang non-uniform personnel ng Sultan Kudarat Maguindanao del Norte Police Station. Ang biktima ay kinilalang si Jonathan Juan, may asawa, residente ng Pigkawayan, Cotabato Province. Ang biktima ay sakay ng kanyang motorsiklo ng pagbabarili ng mga suspects sa bahagi ng National Highway ng Barangay Dalumangkob, Sultan Kudarat Town, Maguindanao del Norte. Naitala din kamakailan sa Datuodin Sinswat at pamamaril patay sa isang tricycle driver. Kahapon naman, may pamamaril din sa bahagi ng Pagalungan Pikit Bridge kung saan biktima ang mag-asawa habang sakay ng multicab. Patay ang babae on the spot habang nasa critical na kondisyon ang lalaki. Habang ongoing din ang investigasyon sa ambush sa convoy ni CM Macacua kamakailan sa Barangay Bito, Datuodin Sinswat at Maguindanao del Norte. Samantala, UL and Jackie, sa bahagi naman ng Special Geographic Area, itong SGA Barm, nagdagdag pa ng panibagong persa ang militar sa ilalim ng pamunuan ng 1st Brigade Combat Team at ng Joint Task Force Central. Sa ilalim ng Task Force 92, ipinakalat ang Combat Ready Team sa AOR ng 602nd Infantry Brigade sa layuning magiging mapayapa ang gaganaping first parliamentary election ng BARM sa bahagi ng SGA na may mga factions na dating naglalaban-laban at naglalaban partikular sa mga bayan ng Kadayangan at Nabalawag.
Mula sa mainit na panahon sa Central Mindanao, RH19, June Dimacuta, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, RH19, June Dimacutak, live mula sa Mindanao. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balita. Pilipinas ang oras, 39 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan this Saturday. Hi, kami ang banda ni Greggy. And you're watching Scene Zone. Kahit konti o madami, still bigay yung 100% natin. Yung ngayon, medyo may cholesterol to. Ganun lang ngayon. Alam namin, nangaasar lang siya eh. Hindi, may personal minsan. Ganon. Ako magiging flood control ng iyong luha. Years ko nang Ay, 3 years pa lang dati. 3 years pa lang. Sorry. Niloloko mo lang sarili mo. Hindi ka niya mahal. Hindi ka niya mahal. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Nakakaawa yung mga delivery rider o yung mga rider na ibig sabihin yan yung last resort nila na nagmamakaawa sila na kung meron pa nga nakalagay, pera na lang kunin nyo, motor na lang kunin nyo, wag lang yung buhay ko. Ayaw natin na nagte-trending. No, nagte-trending kung hindi, ayaw natin may nadidisgrasya. Pero dahil nga to trending, ito ay magkakos ng shame ng pagkahiya doon sa kumpanya. Bakit mo dinidecline? Ikaw, complain kita. Pag kinomplain ka, 2 araw na suspension yung pinakamaikli nun. So meaning 2 araw na walang kakainin yung pamilya mo, yun yung ibig sabihin nun. At walang verification yun. Marami tayong issue, totoo. Pero ito ay blanket to eh. Ang daming provision nito na magbibigay sa amin ng mas maayos na sistema ng hanap buhay. So yung ILO Convention na ito. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang value show. kwento, Iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, match up with entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy, Bawal Yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle or favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. At maraming salamat po sa inyo ng Agri-Ascenso hanggang sa susunod na sa 4:05 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke.
Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa RH Balita. Balita. Ratsyada Probinsya. 16 na minuto bago mag-alauna ng hapon. Isa patay, 2 sugatan sa salpukan ng motorsiklo sa Pangasinan. Balita mula kay RH38, Freddy Fardo. Freddy. Hindi na umabot ng buhay sa Urdaneta City District Hospital ang isang 34 anyos na lalaking construction workers na residente sa syudad matapos itong magtamo ng malubhang sugat sa ulo nang maaksidente ang motorsiklong kanyang inangkasan. Batay sa ulat ni Urdaneta City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Alfonso Saligumba III, naginap ang aksidente alas 9:47 kagabi sa bypass road sa barangay Santa Lucia ng nasabing syudad kung saan nakaangkas ang biktima sa motorsiklo minamaniho ng isang security guard na sa hustong gulang na residente rin sa lungsod na umano'y pumasok sa linya ng kasalubong ng motorsiklong minamaniho ng isang 19 anyos na binatang estudyante dahilan ng kanilang head-on collision. Kapwa dugo ang itinakbo ng emergency medical service personnel ng LGU ang 3 sa paggamutan, ngunit idiniklarang dead on arrival na ng duty physician ang backrider na biktima habang patuloy pang nilalapatan ng lunas ang 2 rider. Nabatid na kapwa walang suot na helmet ang 3 nang maganap ang aksidente. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pardo, Aristarte Taguulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipinas. Maraming salamat Freddy Fajardo. Samantala, tanker truck inararo ang ilang sasakyan sa Bataan, isa kritikal, 2 sugatan. Detalye sa report ni RH37, Dani Kumilang. Dani. Kritikal ang isang babae habang 2 lalaki naman ang sugatan matapos araruhin ng isang flammable truck ang isang single motorcycle at kolong-kolong tricycle sa Roman Highway sa harap ng Heroes School, Balanga City, Bataan bandang alas 6 ng umaga nitong Sabado. Ayon sa paunang ulat, mabagal na tinatahak ng mga biktima ang bahaging kasalukuyang ginagawa ng DPWH nang biglang sumalpok sa kanilang likuran ang flammable truck. Sa lakas ng impact, bumagsak at pumailalim umano sa ilalim ng truck ang babaeng sakay ng single motor. Habang nagtamo naman ng mga sugat ang 2 lalaking sakay ng kolong-kolong tricycle. Isinugod agad ng mga responding medic personnel ang 3 biktima sa pinakamalapit na paggamutan para sa agarang lunas. Itinuturing na kritikal ang kondisyon ng babaeng sakay ng motorsiklo. Depensa naman ng driver ng truck, malayo pa lang umano nagbusina na siya bilang babala habang papalapit sa mga biktima, ngunit hindi pa rin umano naiwasan ang banggaan. Hindi kinaya ng kanyang preno. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver habang patuloy ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at pananagutan sa insidente. Dani Kumilang, RH37, DCRH, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Maraming salamat Dani. Samantala, mahigit kalahating milyong piso namang halaga ng iligal na sigarilyo natagpuan sa isang abandonadong van sa Kabangkalan, Negros Occidental. Balita mula sa Negros Region ni RH46, Rex Cantong. Rex. Na-recover ng mga miyembro ng Police Regional Office Negros Island Region ang mahigit 1,100 rims ng umano'y illegal na sigarilyo sa isang abandonadong panel van sa Sitio Tapol, Barangay Salung, lungsod ng Kabangkalan, Negros Occidental. Ayon kay Police Lieutenant Colonel John Ganson, hepe ng Kabangkalan City Police Station, umabot sa 594,000 pesos na halaga ng illegal na sigarilyo na karga sa isang Mitsubishi truck at wala ng driver sa loob ng 2 araw matapos na inabandona ang nasabing truck. Na-recover din ang mahigit 221 na master cases ng mayroong 50 rims ng iba't ibang sigarilyo. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon at tracing sa driver ng nasabing panel truck.
truck. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Rex. Samantala, isang negosyante arestado dahil sa pagbebenta ng shabu sa Leyte. Detalye sa report ni RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Arestado ng mga otoridad ang high-value individual sa sinagawang buy-bust operation sa Paterno Street, Barangay Holit Salvan, Alang-Alang, Leyte. Kinilala ng PNP ang suspect si alias MM 29 anyos, isang negosyante at residente sa naturang bayan. Isinagawang operasyon ng mga tauhan ng Leyte Police Provincial Office, Provincial Drug Enforcement Unit, Alang-Alang, Leyte, PNP, Police Intelligence Unit at Philippine Drug Enforcement Agency. Nasamsam sa operasyon ang 3 pakete ng shabu. Na-recover din ang buy-bust money na 1,000 piso. Ayon sa pulisya, minarkahan at sinagawa inventaryo sa mga nakumpiskang ebidensya sa lugar ng operasyon sa presensya ng mga inimbitahan saksi alinsunod sa batas. Hindi patukoy ang kabuang timbang ng hinalang shabu at isa sa ilalim pa ng pagsusuri ng Regional Forensic Unit. Inahanda ng mga otoridad ang pagsasampa ng kakulang kaso kriminal laban sa suspect. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy. Samantala, 3 bata ang nalunod habang naliligo sa isang beach sa Calapan City sa Oriental Mindoro. Ayon kay Calapan City Police Chief Lieutenant Colonel Michael Caragayan, ang mga biktima ay isang 8 taong gulang at 2 6 na taong gulang. Lumabas sa investigasyon na nagtungo ang mga bata sa beach sa sitio proper, Barangay Navotas, para dumalo sa birthday celebration ng isang kamag-anak. Bandang 5:30 ng hapon, napansin ng isang kaanak na nahihirapan ng lumangoy ang mga bata at hindi na makabalik sa Pampanga. Humingi agad ng tulong ang kanilang mga kasama sa Calapan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Gayunman, deklarado dead on arrival sa ospital ang 3 bata. Nagpaalala naman ang pulisya sa mga magulang at guardian na bantayan ng mabuti ang mga bata kapag nasa beach, ilog, swimming areas at iba pang lugar na may tubig. Sa iba pang balita, nadagdagan pa ang mga lugar na nalubog sa baha sa Pampanga makaraang umapaw ang tubig sa Pampanga River. Batay sa datos, nasa 276 na barangay na mula sa 19 na mga lungsod at bayan ang nakararanas ng pagbaha. Kaugnay nito, apektado ang mahigit 307,000 pamilya o katumbas ng nasa 982,000 individual. Nabatid na nag-overflow na ang 261 kilometer na Pampanga River sa may bahagi ng Arayat, Candaba, Apalit at Samsuan, dahilan para bahain din ang mga karatig nitong bayan. Sa ngayon ay nananatili pa sa evacuation centers ang nasa 2,872 pamilya o mahigit 10,400 mga individual. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Pilipinas, ang oras 8 minuto bago mag-alauna ng hapon. RH number 1 na naman. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi, Pilipinas, Metro and Mega Manila. Extension sa DZRH at RH TV. Samahan Sa Sapul, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan.
Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ngayong 27 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas. RH Balita. Balita. Sa ating balita sa ibayong dagat, lumalala pa ang Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo, kung saan mahigit 2,500 katao na ang nasawi. Ayon sa United Nations, mabilis na lumalaganap ang sakit. Sinabi ni UN Ebola Coordinator Julian Harnais na kailangan ng dagdag na tulong dahil inaasahang mauubos sa loob ng 1 linggo ang kasalukuyang pondo para sa response. Ito na ang pinakamalaking Ebola outbreak sa kasaysayan ng Congo batay sa bilang ng mga kaso. Sanhi ito ng Bundibugyo species ng Ebola na wala pang aprobadong bakuna o gamot. Kabilang sa apektado ang 163 healthcare workers at 43 sa mga ito ang namatay. Dagdag pa ng UN official, hinaharap din ng mga frontline workers sa mga pag-atake, kabilang ang pagbato sa mga ambulansya at pag-atake sa mga health facilities. Pinaka-latest chika, pinaka-bagong pinag-uusapan sa mundo ng mga artista. Di kami papayag na mahuli ka, kaya tutok na sa RH Showbiz News Report. Viral ngayon sa social media ang nakakaaliw na TikTok video ng celebrity photographer na si VJ Pascual habang siya ay nasa Lijiang, China. Bida sa video ang mga batikang Pinoy celebrities na sina Ann Curtis, Bea Alonzo, Gabby Garcia at Kylie Versosa kasama ang international internet sensation na si Bretman Rock. Kasulukuyang nasa China pala ang grupo para sa The Expedition Collection, ang travel collaboration ng Bash Manila ni Bea at BLK Cosmetics ni Ann Curtis. Ibinibida ng on-the-go collection ang mga beauty products tulad ng dual-ended travel brushes, foundation sticks, setting powder at primer at ang mga functional travel bags, expandable organizer at luggage na suwak para sa mga laging on-the-go. Wala pang 24 hours, umani na ng higit 1.7 million views sa TikTok at halos 2 million views sa Facebook ang naturang video na talaga namang kinaaliwan ng mga netizen at nagpasabik sa mga ilalabas pang content ng mga ito. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balita. Balikan natin ang ating headlines. Low pressure area at 2 bagyo sa labas ng PAR binabantayan ng Pag-asa. Lumpong isang bagyo posibleng lumakas bilang super typhoon. Halos 3 bilyong pisong pondo kailangan sa repair ng mga nasirang infrastruktura sa Benguet. Hanggang higit 2 piso kada litrong taas presyo sa petrolyo namumuro sa susunod na linggo. Ilang telco ibablock na ang mga website na naglalaman ng school shootings at mararahas na content. Schedule ng impeachment trial ni VP Sara Duterte ililipat na tuwing hapon. Canlaon Volcano nagpakita ng superheated plume activity. At fuel tanker truck inararo ang ilang sasakyan sa Bataan. Isang kritikal, 2 sugatan.
Yan na po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa RH Balita ngayong Sabado ng tanghali, August 22, 2026. May babatiin ka dyan, partner. Babatiin ko lang ang aking mga magulang na nanonood ngayon, si Mami Fermilin Resio at si Daddy Rowel Resio. Uy, Daddy Rowel, yung spicy spaghetti mo namimiss Wala mo raw. siyang makitang spicy na Spicy hotdog. Sa mga nakatutok sa atin, sa mga suki natin sa YouTube, kina Teresita Atienza, Melvin Letrodo, at syempre sa ating mga nasa Facebook live viewers, maraming salamat din po sa inyong mga pagtutok. Maraming salamat din sa ating mga nakasama sa DZRH News Center, kina Hana Grafil, Dan Cristobal, Stephanie Arcilia, at kay Safira. Ano ang apelido ni Safira? Wala daw Gordo. siyang apelido. Yeah. Safira Gordo. Ayan. Mula ko sa DZRH News Center, kami ang inyong mga nakasama. Ito po si Jackie Resio. At ito po si Yuel Reyes para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Balita. Pilipinas ang oras, 1:00 ng hapon. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Dito lang sa